Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 50 pesos kada araw na dagdag sahod para sa minimum wage earners, epektibo na. Higit 100 residente nasagip sa baha dulot ng bagyong Krising. Prank callers, nais panagutin ng DILG. Piitan sa Dasmariñas at San Mateo, prioridad na ma-decongest kapag naipasa ang panukalang Jail Integration Act. Goat meat, nakikitaan ng potensyal sa global market. At Pretty Little Baby singer Connie Francis, pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Magandang balita po dahil epektibo na ngayong araw ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region, ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang daily minimum wage rate sa rehiyon ay magiging 695 pesos na para sa non-agriculture sector. Mula naman sa 608 pesos ay magiging 658 na sa mga nasa agriculture sector, service at retail establishment na may 15 empleyado o mas mababa pa. Kaugnay dito, maigting na pinapaalalahanan ng DOLE NCR ang mga employers na sumunod sa wage hike order. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, dapat agad itong maisaayos upang maiwasan ang demoralisasyon sa mga empleyadong hindi nasasakop ng aumento. Nagbabala si Health Secretary Teodoro Herbosa na adiksyon na ang online gambling at ganap ng mental health issues sa publiko. Aniya, masama ang epekto ng pagsusugal dahil nagiging habit na ito at naapektuhan ang pag-uugali ng individual. Isa sa nadiskubre ng kalihim ay may kaugnayan sa pagkalulong sa pagsusugal ang nangyaring karambola ng mga pampublikong sasakyan nitong kamakailan, kung saan may nasawi pa sa naganap na aksidente. Dagdag pa niya, marami na ang nalululong dito dahil ito'y accessible. Kung kaya't sang-ayon ang kalihim ng pangkalusugan sa total ban o mas striktong regulasyon sa online gambling. Bunsod na tumitinding bantang dala ng Tropical Cyclone Krising sa Cagayan Valley Region ay nananatiling nakatutok rito ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magmula July 17, inabusuhan na ng Quick Response Team ang paghahanda sa mga posibleng epekto nito at ang pagpapadala ng mga pangangailangan ng mga residente sa nasabing area. Mayroon ding non-food items at nakaposisyong tanggapan sa lalawigan para sa agarang saklolo. Nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang nasa 124 na residente ng Barangay Kaliling sa Negros Occidental bandang 1:00 ng umaga nitong Huwebes. Sa kabuuan bilang nasa 42 pamilya at 124 na individual ang nasagip at nananatili sa evacuation centers. Samantala, patuloy pa rin ang pagmumonitor ng mga ahensya sa pagtaas ng tubig baha sa mga apektadong lugar dala ng bagyong Krising. Sa ating ulat manahon, mas lumalakas pa si Tropical Depression Krising na ngayon ganap ng tropical storm. Kumikilos ang bagyo sa hilagang kanluran ng mainland Cagayan at itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at 1 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatala sa inyong TV screens ang mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at 1. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang paglabas sa Philippine Area of Responsibility ng bagyong Krising bukas ng hapon. Susunod sa News Force. PBBM suportado na gawing batas ang Blue Economy Bill.
Prank callers nais panagutin ng DILG. BI sumaklolo sa dalawang babaeng biktima ng pekeng trabaho abroad bago tumungo sa Thailand. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.